Hi everyone! Naway lubos tayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng kapayapaan at naway panatilihin na walang kapintasan ang buo nating pagkatao, ang ating espiritu, katawan, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, Galatians 5 verse 25 nasusulat na ang espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya't ito rin ang dapat na maghari sa ating mga buhay. Ang espiritu na tinutukoy dito ay ang Holy Spirit, ang espiritu ng Diyos. Ang Holy Spirit ay Diyos, the third person of God. Ang Espiritu Santo ay Panginoon, tulad ng sinabi ni St. Paul sa 1 Corinthians 3 verse 17 na sinabi niya na ang Panginoon na binabanggit ko dito ay ang Espiritu, at kung nasaan ang Espiritu ay naroon din ang kalayaan. Okay, ang Espiritu ay salita ng Diyos. Si Jesus Christ ang salita ng Diyos. Ayon sa nasusulat sa John chapter 1 verse 14 na naging tao ang salita, si Jesus Christ. Sa John chapter 1 verse 1 to 2 nasusulat na sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama na ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. So yan ang espiritu, ang salita ng Diyos. Okay, ang Diyos ay mayroon siyang espiritu. Tayo rin ay may espiritu. At ang espiritu ng Diyos ay nananahan sa ating espiritu. So tulad ng sinabi ng Panginoon sa John 14 verse 23, sinabi ng Panginoon na ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. So sa ating espiritu lamang makapananahan ang espiritu ng Diyos, ang Holy Spirit. Ito yung tinatawag na spirit to spirit. Kinakausap tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating espiritu at sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Kaya nga sinasabi sa atin sa Biblia na magpakabanal tayo sapagkat tayo ang templo ng espiritu ng Diyos. 1 Corinthians 3 verse 16 nasusulat na hindi ba ninyo alam na kayo ang templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Okay, tayo ay may espiritu. Actually, espiritu tayo. Ang nagsasalita na iyan sa iyo, iyan ang espiritu mo, iyan ang tunay na ikaw. At mayroon tayong espiritu at kaluluwa na nasa loob ng ating katawan. At mayroon tayong patnubay, ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang nagpapabanal sa atin at nagbibigay sa atin ng kaalaman upang makasunod tayo sa mga utos ng Diyos. Ito yung tinatawag na advocate or helper natin. Kaya sinasabi sa atin sa Galatians 5 verse 16 na ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang katawan, ang laman, mga pita ng laman. Sinabi ni St. Paul na ang ninanasa ng katawan ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu Santo. Ang ating katawan at ang Espiritu Santo ay magkalaban according to St. Paul. Dahil nga ang laman, ang katawan ay may sarili siyang mga gawain at ang kanyang mga gawain ay laban sa Espiritu Santo. Sinabi ni St. Paul na ito ang mga ninanasa ng katawan or ang mga gawa ng laman, pangangalunya, karimarim na pamumuhay, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing at walang tarus na pagsasaya. So iyan ang mga ninanasa ng laman, mga gawain ng laman. At sinabi ni St. Paul na binabalaan ko kayo na hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang mga gumagawa ng mga gayong bagay. Ngunit ito naman ang sa Espiritu Santo, ang mga bunga ng Espiritu Santo: love, joy, peace, patience, goodness, kindness, faithfulness, humility, and self-control. So ito ang mga dapat na nakikita sa ating mga nananalig, ang mga bunga ng Espiritu Santo or the fruit of the Holy Spirit. Sinabi ni St. Paul na ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa laman, ang mga pita ng laman, yung mga binanggit ko kanina, pangangalunya, karimarim na pamumuhay, paglalasing, kalaswaan, kahalayan, ay mag-aani ng kamatayan, sabi ni St. Paul. Dahil ang mga ito ay kasalanan,
tinatawag itong deadly sin, nakamamatay, mga kasalanang nakamamatay. Sinasabi sa Romans 6 verse 23 na sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, at sinabi ni St. Paul, ngunit ang pagsisikap ukol sa mga bagay na espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sinabi ni St. Paul na kung ang Espiritu Santo ang susundin natin, ito ang gagawin nating patnubay sa ating buhay, hindi magtatagumpay ang mga pita ng laman, ang mga ninanasa ng katawan. Okay, kaya nga magbagong buhay tayo kay Kristo upang ipagkaloob sa atin ang Espiritu Santo, sapagkat ang Espiritu Santo ang nagbibigay buhay sa atin. At sinasabi sa Bible na at ang nakipag-isa kay Kristo ay pinatay na ang likas na pagkatao at kasama na ang mga masasamang pita nito.